Na po? Isa po siyang bulag. Silent night. Holy night. Ito rin po ang Panginoon. Yung ating pong topic, nasa iyo ba ang tunay na diwa ng Pasko? Yan po yung ating pinaka-teksto. Isaiah. Ano ba? Ang sabi po dyan, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ano po? Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ano po? Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo muling dumulog sa pananalangin. Amang banal, muli purihin ka Panginoon sa oras pong ito na kung saan Diyos, narito na po kami Ama sa yugto na bahagi ng pagsasalo-salo sa katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso. Gayon din, Panginoon, makita namin ang katotohanan kung paano, Panginoon, taon-taon pinagdiriwang o Diyos sa mga okasyon pong ito. Nanawa, yung pagdiriwang po makasentro sa bahagi ng aming Panginoon Kristo. Pagpalain mo po kaming lahat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Muli, maligayang Pasko po. Namo? Doon sa ating mga sumusubaybay na nasa labas, Merry Christmas po. Namo? At pinaabot ko po yung pagbati sa inyo. Namo? Sa sambahayan ng mga Frowell na sa Bulacan. Gayon din sa Bungabong sa Nueva Ecija. Ng ating mga kapatido na kailan lang na-disgrasya po. Na po? Pagaling po kayo. Sambahayan ng mga Olivares. Sambahayan ng Opana. Now, alam po natin na lahat na pagdating ng ganitong okasyon, iba po yung spirit, di ba? Ng kagalakan na nabibigay sa marami. Simula sa bata hanggang sa matanda. Di po ba yung atmosphere na kung tawagin? Na po? Iba yung dating. Na po? Yung saya. Yan. Kaya mayroon tayong awitin na Joy to the World. Yan po. Pero hindi po lahat nagsiselebrate po nito ng Kapaskuhan. Na? Yung mga hindi naniniwala sa kadiyosan ni Kristo, hindi yan nagsiselebrate. Yung mga Muslim, hindi rin yan nagsiselebrate. Kasi sa kanila, si Kristo, prophet lang. Hindi yan katulad ng binasa natin. Ha? Na ipinanganganak sa kanyang balikat maatang lahat. Tatawagin siyang Ama. Na po? Now, gayon din ang mga atheist. Yan. Hindi rin sila naniniwala. Yung hindi naniniwalang mayroong Diyos. Yan. Na po? Pero doon sa mga naniniwala, meron din magsasabi na malungkot ang kanilang mga Pasko. Yan. Di ba? Sabi nga ng awit doon, ang Disyembre ko ay malungkot. Di ba? Meron ganon. Malungkot ang kanila pagkat miss kita. Di ba? Pero ano man, respeto po ang kailangan nila. Now, kung ang sentro po ng sanggol, tandaan nyo mga nanay, may mga anak na maliliit. Pag umapang ng inyong mga anak, huwag niyang pabayaan.
Dahil ang pinakasentro yan ng kanilang katawan, yung kanilang bunganga. Alam ba niyo yan? Kung anong mahipo niyan, kung anong mahawakan niyan, tuloy ka agad sa bunganga. Yan ang kanyang pinakasentro. Pero yung Biblia, pinakasentro ng katawan ng tao ay ang kanyang puso. Mark chapter 7, andyan po yan. Nakalagay po riyan. Ano ba? Verse 21 to 23. Sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang mga masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makyapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Na po? Yun po yung pinakasentro ng ating katawan, yung ating mga puso. Now, pagdating sa Biblia, sa salita ng Diyos, ang pinakapuso ng Biblia, 1:3:16. Yan po. Yan ang pinakasentro niyan. Apo, ang sabi niyan, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay. Pansinin niyo, ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na po, andyan po yan. So, makikita po natin dyan ang mga bahagi ng tinatawag, na po, sentro ng mensahe ng Biblia, pag-ibig, agape. 30 uri ng pag-ibig. Agape, yun po yung pinakamataas. Pag-ibig po natin sa Diyos. Pangalawa, filial. Yung pag-ibig mo sa iyong magulang. Iba rin yan. Pangatlo, eros. Erotic. Kaya may mga pelikula tayong mga erotic. No? Yung pag-ibig mo sa iyong opposite sex. See? Yun po ang tawag doon, erotic. Pero dito, pinakita po sa John 3:16, yung pinakamataas na uri ng pag-ibig. Agape. Yan po. Ano? Ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Napupuot po yung Diyos sa kasalanan, pero mahal niya ang mga makasalanan na hanggat maaari, ni isa walang mapahamak. Ito po yung kalooban ng ating Diyos. Ano po? Now, pangalawa, kung makikita natin, iba po yung totoong pag-ibig. Diba? May kasabihan tayo na, you can give without loving, but you cannot love. Diba? Tama ba? Without giving. Pwede kang magbigay ng walang pag-ibig. And ngayon, uso yan ngayon. No? Maraming tatakbong kandidato. Lahat yan. Papakita sila ng gilas. See? Lahat. Pero walang pag-ibig yan kasi mayroong hinihinging kapalit. Yan po, hindi yun pag-ibig. Yung pag-ibig, na po, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Di ba? Sino dito may mga asawa na. Panahon na nililigawan kayo. Di ba? Hindi kayo hindi nagtitipid yung inyong mga nanliligaw. No? Yung pinaka-the best, gusto niya, ibigay niya. Yun ang pag-ibig. Yung tunay na pag-ibig, walang string attached. Ano yung kung anong string attached? Walang nakatali. Yan. Hindi yung mahal kita kasi mabait ka sa akin. Yan. Mahal kita kasi sumusunod ka sa akin.
May string attached yun. Mahal kita kasi pinauutang mo ako. See? Paano kung hindi ka na pautangin? Paano kung hindi na mabait sa'yo? Paano kung hindi na sumusunod sa'yo? Paano kung binabakbait ka na, sinisiraan ka na? Mamahalin mo rin kaya? Yun po yung pagkakaiba. Hindi katulad sa Panginoon. Ando na lahat yung kanyang paghihirap. Yung mga taong pinakain niya, anong tawag dyan? Pinagaling niya sa iba't ibang mga karamdaman. Pagkatapos ito rin yung mga taong ito na nandun sama-sama na sumisigaw. Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun po yung pag-ibig na walang string attached. Ano po? Ganon ang pag-ibig po ng Diyos. Ikalawa, pagbibigay. Yun pong motivation, act of giving ng Diyos, pag-ibig. See? Ang sabi doon, He gave His very best. Binigay niya yung kanyang pinaka-the best. No? Naranasan namin doon, panahon ng epidemya. May nagati dito sa amin ng ayuda. Ilang latang sardinas, may bigas, may kape, may asukal, isang pirasong tsinelas, at yung pambabae na maluwag, na basahan na. Hindi ko alam, dinoktor na eh. Magagandang yan, galing sa gobyerno, pero pagdating dito sa atin, nahukus-pukus na. Iba nang dumating. Sabi ko, pati basahan ba binibigyan tayo? See? Alam yan, totoo yan. Hindi mo pwedeng isuot kahit pambahay. No? Masabi lang na nagbigay. See? Nakakalungkot. Yan po yung mga bahagi ng kumpara sa bahagi ng pag-ibig. Ang Diyos po nagbibigay for very specific, ang tawag yan. Reason. Dahilan. Nagbibigay siya. Ano po? Para sa ating kapatawaran. Forgiveness. Ano po? Ang sabi dyan. Kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano po? Pang-apat, yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Ito po yung nakawala sa atin eh. Yung buhay na walang hanggan. Ano po? Na nakasentro po sa ating Panginoong Jesucristo. See? Makikita nyo yan, ngayon maging sa Pasko ngayon. 1 John chapter 5, verse 11 to 12. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito ay makakamta natin sa pamamagitan ng kanyang anak. You see? Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, individual, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Ito po yung binigay ng Diyos, yung kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, mayroong buhay na walang hanggan. Yun ang tunay na diwa ng Pasko. See? Pero ang tao ngayon, grabing akap sa relihiyon. See? Kahit anong alok mo sa Kanya, yung kaligtasan na kay Kristo, saka na lang, darating din tayo dyan. See? Saka na lang. Maraming saka-saka. Nako? Why? Kasi meron siyang relihiyon. See? Sa relihiyon niya, libre siya. Papasok ng loob, sa loob ng
paglabas niya, ganun pa rin siya. Walang nabago. Lahat ng bisyo nasa kanya. See? Pero Kristiyano yan na tinatawag. Kristiyanong ginawa ng relihiyon. Hindi ni Kristo. Kaya ka naging Kristiyano dahil doon sa pangalan ni Kristo. Yan. Kaya ka naging Kristiyano. Hindi ka Kristiyano para lang, yan ang pagkakaiba po natin eh. Pag binasa nyo yung John chapter 1, tingnan na, verse 12. Datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya na sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. See? Ito lang, yung magkakaroon ng karanasan sa pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon Kristo, ito lang magiging anak ng Diyos. Yan lang makakaranas ng pagbabago. Yan lang makakaranas ng paghari ni Kristo sa loob ng kanyang sarili, sa kanyang buhay. Marami may relihiyon, papasok sa relihiyon, magbabawas ng kasalanan. Pag lumabas, yun pa rin sila. Nasa kanila lahat ng bisyo. Walang nabago. Bakit? Walang Kristo. See? Kailanman hindi naging anak ng Diyos. Kaya kahit na anong hanapin mo yan, babalik at babalik sa lusak, parang baboy. Paliguan mo yan. Bitiwan mo ulit, makikita mo, nandiyan na naman sa putik. Ganon yun. Kahit anong gawin. Now, ang sabi ng Isaiah chapter 9, verse 6, for unto us, sa atin, a child is born. Sa atin, ha? Unto us, sa atin, a son is given. Ibinigay. Sa atin. And the government, ang sabi diyan, ang pangangasiwa at pamamahala will be upon his shoulder. Ano po? Sa kanyang balik at maatang ang lahat. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Isa-isa natin. Born. Ipinanganak. May nakita akong tato eh. Nakalagay dyan. Born to raise hell. Sa Tagalog, ipinanganak para palawakin ang impyerno. Alam niyo kung sino yung taong yan? Yun yung bumaril kay US President John F. Kennedy. Nakalagay dyan, born to raise hell. Nakarinig na kayo? May mga nakalagay. Born to be wild. Di ba? Pinanganak para maging wild yung kanyang buhay. Kahit na ano pwede. Ha? Okay tayo dyan. Di ba? Wild na buhay. Okay tayo rin pare. Okay yan. See? Born to be wild. Ganyan yan eh. Walang limitasyon. Di ba? Ang sabi niya, for unto us a child is born, para sa atin ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, designated po, designated, appointed, anointed as Messiah. Mesias, ang tawag po dyan. See? Ibinigay sa atin ang isang sanggol, anointed as Messiah. Sabi diyan, itinakda sa pulpa sa Old Testament. See? Sa lumang tipan pa, nakatakda na yan si Kristo. Ito, hula po yan ni Propeta Isaiah. Hula pa yan sa lumang tipan. May panganganak. See? Nasanggol. Yun, nakakalungkot. Ang daming taong hindi pinaniniwalaan. See?
Gagamitin yung kanyang pangalan pagkalaki-laki, pero hindi naniniwala sa kadiyosan ni Kristo. Okay? Isinabi na diyan, pakikita ko sa inyo para maliliwanagan ninyo. Ano ba? Now, ibinigay sa atin ng isang sanggol, anointed as Messiah, itinakda sa pulpa sa lumang tipan. Ano po yan? Okay. Genesis chapter 3, verse 6 ba? 7. Balikan natin yan para sa kapakinabangan ng lahat. Ito po, nung bumagsak ang tao sa kasalanan, ha? Nung bumagsak ang tao sa kasalanan. Yung kumain sila ng ipinagbabawal na pagkain. Nagkaroon na sila ng pagkaunawa, matapos kumain, noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip, damit sa katawan para matakpan ang kanilang kahubaran, para sa pag-asa na muli silang makakaharap sa Diyos. Kasi hubad na sila. Hindi lang hubad na literal, kundi pati sa spiritual. Ang sabi ng Diyos, lalangin natin, Genesis 1:26, ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating anyo, no? Yung kabanalan, yung buhay na walang hanggan, yung walang kamatayan, napasa kanila sana yun. Doon ang kalikasan, kalarawan ng Diyos. Pero nung sumuway sila sa Diyos, nawala, nahubad ang lahat ng yon. Kaya nga ang tao subject sa kamatayan. Ang tao nagkakasala. You see? Nung sumuway ang tao, Romans chapter 5, verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. You see? Yung kamatayan pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ayaw mo man, mamamatay ka. See? Nagkasala ka eh. Nagsinungaling ka, nag-isip ka ng masama, nagmura ka. See? Lahat. Bunga yan ng kasalanan. See? Yan po yung mga bahagi na makita po natin. Kaya sabi dyan, Genesis chapter 3, verse 15, kayo ng babae, pansinin ninyo Old Testament yan. Unang-una pa lang yan. Ang Genesis, sinulat yan. Ang ibig sabihin, pasimula. The beginning ng lahat ng bagay. See? Kayo ng babae, aking pag-aawayin, binhim at binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya, ang dudurog sa iyong ulo, sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. Ang pinag-uusapan po diyan ng ating Panginoon Kristo. Nakatakda po siya na pumasok sa laman at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Papako kanya mga sakong sa krus ng dyablo. See? Kaya yan, mayroong banal na pinanganak sa laman. Na po? Diyan po yan. Now, ang sabi diyan, and the government will be upon his shoulder. Sa kanyang balikat maatang ang buong kapamahalaan. Matthew chapter 28, verse 18. Lumapit si Jesus sa kanyang mga alagad, at sinabi niya sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Lahat-lahat. Lahat-lahat. Huwag mong sayangin sarili mo. Naakyat doon sa isang estatwa para makapunas ng iyong bimpo. Para makahalik. Lahat ng yan, walang kapangyarihan. Walang tumilamsik na lumabas kay Kristo. Wala.
lahat ipinagkaloob sa akin. Kahit kay Maria, wala. Wala ni kaunting tumilamsik na kapangyarihan. Kaya nakakalungkot. Holy Mary, ano ba ito? Holy Mary, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hanggang sa panahon ng aming kamatayan, panalangin mo kami. You see? Wala. Kay Kristo lang. Siya lang kinikilala ng Diyos. Okay? Now, John chapter 5, verse 22. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay binigay na niya sa anak ang buong kapangyarihan. In His shoulder, nakaatang ang lahat ng kapamahalaan. See? Ang ating Panginoong Jesucristo ang hahatol ng lahat ng yan. Ano po? Sabi dyan, mula sa ating kaligtasan, nakasentro sa Kanya. Sa ating mga prayer, nakasentro sa Kanya. Kung kayo manalangin, sabihin nyo, Ama namin. Pero isara ninyo sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo. See? Sa judgment, kay Kristo lahat yan. Walang hahatulan ng Ama, maliban ang ating Panginoong Jesucristo. See? Ano po? Now, tingnan natin. Colossians chapter 1, verse 16 to 17. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. You see? Na kay Kristo lahat yan. Kaya hindi po kayo namamali. Kung tumanggap kayo ng buhay na walang hanggan, ng dahil kay Kristo, panghawakan po ninyo. Nasa matwid po kayo't katotohanan. Wala po yan sa kapahamakan. Na po? Hindi natin binibigyan ng puwersa ang relihiyon. Dahil wala yan. Walang relihiyon ay pinako sa krus. Maliban si Kristo. Okay? Tama ba yung palangga? Hanggang 17? Siya ang una sa lahat at ang buong sangsinukob ay nanatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. See? Nasa kayusan ng lahat ang buong sanglibutan. Tatawagin siyang kahanga-hanga. His name shall be called Wonderful, Counselor, Tagapayo. Colosas 2. Tingnan natin. Nakikita nyo kung anong papel ni Kristo. Talatang 3. 2:3. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig, sa gayon maranasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa mystery ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. The mystery, Wonderful Counselor. Siya ang misteryo ng Diyos. Sa Kanya natatago ang kapangyarihan at kayamanan ng karunungan ng Diyos. Kaya nga sa 1:3 ang sabi, lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. His name shall be called Wonderful. Yan yan. Na ba? Acts chapter 3, verse 2 hanggang 6, mahaba-haba. Tingnan niyo yung kanyang pangalan.
Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa noong ito'y silang. Dinadala ito sa templo upang araw-araw na mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Hanggang ngayon yan, ugali pa rin yan. Punta kayo ng simbahan ng Quiapo. Nang makita nito, sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. No? Tumingin nga siya sa kanila, pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka. Wonderful name. Pangalang kahanga-hanga. Pangalang may kapangyarihan. Tumayo ka at lumakad. Tumayo ang tao, lumakad, pumasok sa templo, nagtatalon doon na nakita ng marami. Yung ginawa sa kanya ng Diyos. See? Yun ang pangalang makapangyarihan. Na binigay sa iyo, sa bawat isa sa atin. You see? May power. Na po? Now, powerful God. Hebrew 1:8. Alam po nyo nakalagay yan sa Biblia? Meron din nakasulat yan sa Lamsan. Si Lamsan. Lamsam. Yung Biblia ng mga iglesia. Pero hindi nila matanggap yan. Ang Ama nagsalita po dyan. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Ang tinutukoy po niya dyan, ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Yan po sa talata po niyan. Ano? Sa Colosas 1:19, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Anong kalikasan ng Diyos? Diyos. Na po? Hindi niya naranasang okay? Ano pa? Colosas 1:20. Colosas 2:10-11. Colosas palangga 1:20. Tama ba? Okay na. Ikatlo, Prince of Peace. Ano ba yan? Prince of Peace. Hebreo 9:22. Nilalagay ko yung mga talata para doon sa mga naglilista. Nako, para makita nila. Hindi tayo nabubuhay sa haka-haka. Hindi tayo nabubuhay doon sa sabi-sabi, sa pamahiin. Nako? Kung ano ang sinabi ng Biblia, doon tayo. Okay na?
Prince of Peace, ang sabi diyan. Prinsipe ng kapayapaan. Okay? Nakasentro po yan sa ating Panginoon Kristo. Okay. Pangatlo, Luke chapter 2, verse 41 to 52. Ito po yung ating responsive reading kanina. Yan po yung ating responsive reading kanina. Na po? Nabusan na. Paliliwanag ko po sa inyo na hindi pinaniniwalaan ng marami. Bagamat nasa Biblia po ito lahat. May tamtax tayo dyan. Pandikit. May tamtax tayo dyan. Pandikit. Kikita nyo lahat? Ha? Gusto kong maunawaan nyo lahat ito. Ha? Ano po? Ito po yung Diyos. Ha? Ang tawag po rito sa English, Godhead. Ha? Kabuuan. Kabuuan ng kadiyosan. Binubuo po siya ng tatlo. Ano po? Hindi tatlo ang Diyos. Iisa. Iisa lang. Ha? Kaya lang mayroon siyang tatlong persona. Yan po yung Diyos. Yung Ama, hindi siya yung anak. Yung anak, hindi rin siya yung Ama. Yung Ama kanina, yun ang nagsugo sa anak. Kita ninyo? Yung Ama, yung anak, hindi rin yung Holy Spirit. Banal na Espiritu. Hindi. Yung Holy Espiritu, hindi rin yung anak. Hindi rin siya yung Ama. Ha? Pero, ang Ama ay Diyos. Yung anak ay Diyos. Yung Holy Spirit ay Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Ha? Ang Biblia may sabi, sa Matthew chapter 3, verse 16 to 17, ano po? Nung bautismuhan ng ating Panginoon Kristo, ang sabi ng talata, nabuksan ang langit, na po, bumaba ang banal na Espiritu sa anyong kalapati. Andun siya sa ibabaw ng ulunan ng ating Panginoong Kristo. Pagkatapos noon, may tinig na lumabas mula sa langit na nagsasalita, na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siyang aking kinalulugdan. Labis kong kinalulugdan. Okay? Na-trace mo? Okay. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya sa ulunan. Okay? Tuloy. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Mga langit. Baka magtaka kayo, ba't ang daming langit dito? Talakay ko na natin yan. Napag-aralan na natin na may langit ng ulap. Langit ng mga buntala, ng mga bituin. At langit na kinaroroonan ng Diyos. Kaya tinawag yan mga langit.
No? Then, pansinin ninyo, yung binautismuhan, yung Espiritu na bumaba, na nandun sa uluhan ng ating Panginoon Kristo, ang pinahayagan nito si Juan Bautista. Ang sino mang makita mong binaba ng banal na Espiritu, yan ang sinisinta kong anak. At yung tinig na mula sa langit. Yun po yung kumakatawa na makita natin bakit mayroong Ama, Anak. Ito po yung binautismuhan, ito yung bumaba mula sa langit, ito yung tinig na mula sa langit. Ito, Luke 1, chapter 4, 34 to 35. Ito nung ipaglihi ang ating Panginoon Kristo, nung ipahayag ng anghel kay Birhen Maria. Ang sabi niya, maglili ka at manganganak ka. Sabi niya. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Magbubuntis siya na wala siyang nakikilalang lalaki. Walang sumiping sa kanya. Anong sagot ng anghel? 35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. See? Nakikita natin yung tatlo. Na maging sa creation, maging sa Christmas, nandyan po yan. Magkakasama po yan, gumagawa ng programa. Ano po? Okay. Then, ito, John chapter 14, verse 16 to 17. Yan. Yan po yung pangako ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad. Ano po? Ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw. Hindi siya upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita at nakikilala man siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo. See? Kung wala kayong Espiritu kayo, hindi nyo maintindihan to. Kahit anong salita ko rito. Never na maintindihan nyo yan. Siya ay nakikilala niyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. See? Kaya may Espiritu ka ng Diyos kahit saan ka pumunta. Ha? Pag napupunta ka roon, malapit ka ng matukso, wag, layo ka dyan. Kung natukso ka, mali yan. Andun ang kabigatan mo. Panginoon, Ama, patawad po. Mayroong nagsasabi sa iyo kasi nandiyan ang Espiritu sa iyo. Ang mananalangin sa Ama, ang dadalanginan, at yung susuguin na siyang kasama natin na nandito sa atin. Nakukuha ninyo? Ito po yung kadiyusan. Ha? Yan po yung the Godhead. Now, bakit? Ang sabi ni Felipe, sabi ni sa Panginoong Jesucristo, John chapter 14, verse 8 to 9. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Pakita mo sa amin ang Ama. Kasi lagi mong binabanggit yung Ama. Ipakita mo sa amin ang Ama. See? Ano sagot niya sa verse 9? Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon, ako'y iyong kasama. See? At hindi mo pa nakikilala, ako nakikilala, Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? See? Yung nakakita kay Kristo, nakakita sa Ama. See? Paano kaya yun? Nakukuha natin?
si Kristo ang representante, represent ng Diyos sa kanyang sarili, nagre-represent ng Ama. Kuha natin. Unawan ba natin? Ha? Tingnan mo nga, kalangga, Kolosas 1:15. Kolosas 1:15. Si Kristo, na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay ng lahat na mga nilalang. Si Kristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Nirepresent niya ang Diyos. Kaya sabi niya, 1:30. Tigas lang ng ulo nito mga iglesia talaga. Pero gawa na yung kanilang paglalagyan, tagal na. Ako at ang Ama ay iisa. Nire-represent niya ang Diyos, Ama, kadiyusan sa kanyang sarili. Ang Ama. Tuloy mo. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuhin. Dahil sinabi niyang ganon, na siya at ang Ama ay isa. Tuloy. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang ibinabato ninyo sa akin? Tuloy. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong pagsisinungaling. At sapagkat ikaw ay bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. See? Ito yung doktrina ng INC. Tao lang si Kristo. Pero ang ating Panginoon, sinasabi mo mismo na siya ay Diyos. See? Nandyan po yan. Ano po? Nandyan po yan. Kaya sabi niya, sa kanyang sarili, Luke chapter 5, verse 20, para ipakita yung kanyang kadiyusan. At pagkakita sa kanilang pananampalataya, ang ating Panginoon mismo yan, nakita niya. At kanyang sinabi sa lalaki, ipinatatawad na sa iyo ang iyong mga kasalanan. Tuloy. At ang mga eskriba at ang mga pariseo ay nagpasimulang mga katuwiranan na nagsasabi, sino itong tao? Sino itong nagsasalita ng mga kapusungan pagsisinungaling? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? See? Nung makita ng Panginoon Kristo pananampalataya ng mga tao, sinabi niya, pinatawad na ang inyong mga kasalanan. See? Diyos lang ang pwedeng magpatawad. Ginampanan niya ang bahagi ng kanyang kadiyusan. Nakukuha po ba natin? Pakitaas ng kamay kung naintindihan natin. Naku, ito po. Marami po hindi nakakaintindi niyan. May mga naniniwala na tatlo ang persona, pero hindi nila may paliwanag. You see? Hindi nila may paliwanag yan. Ano sabi dyan? Pero makikita natin, nire-represent niya yung Ama sa kanyang sarili. Nire-represent niya ang Holy Spirit sa kanyang sarili. Naalala nyo, nung panahon na mabuhay siya maguli, tapos nasumpungan na lang siya doon sa kwarto, nakasara lahat, doon sa sala.
Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, nung mabuhay siya maguli, kapayapaan ang sumain niyo. Pagkatapos lumapit siya, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Nakita ninyo? Hindi pa dumarating, hindi pa bumababa ang Espiritu Santo. Sinasabi pa niya, pag alis ko, sabi niya, saka pa lang siya darating. Hindi siya darating hanggat nandito ako. Pero nagre-representa siya, ibinibigay na niya yung banal na Espiritu. Why? Andito siya. See? Diyos siya sa kalikasan. Para makita natin, Colosas 2:9. Yan ang kanyang kalikasan. Nung maging tao siya, ito ang kanyang kalikasan, kasama niya. Sapagkat sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Okay? Sa madaling salita, nung si Kristo magsalaman, taglay niya ang buong kalikasan ng pagkadiyos. Yan po ang ibig sabihin po niyan. See? Walang question. Kaya nga nung bumaba sa atin, dala niya ang Diyos sa atin para tayo makapanumbalik uli sa Diyos. Yan po ang Pasko. Ano po? Kaya ang Pasko, pag mayroon kang Kristo sa puso mo, araw-araw sa buhay mo, Pasko. Kasi andyan si Kristo. Okay? Pero nakakalungkot, pag binalikan natin yon, yung ating responsive reading. Ano po? At itiningin mo sa lahat ng mga bagay na kaganapan ngayon. Ano po? Pagsapit pa lang ng bare months, ano po? Diyan na kagad ang mga plano ng tao. Lalo na yung mga mayayaman, mga negosyante. Ha? Kikita mo, ang dami na, mga plano nila, nagsisimula na silang magawa sa mga malls, kung ano-ano mga bagay na gumagalaw. Ha? Lalagay sila ng mga kung ano-ano, mga malalaki, na mga, tsaka mga minsan, live, mga buhay, na Santa Claus. Andiyan na lahat. Lahat-lahat ng mga dekorasyon, mga ilaw, dagitan, patay sindi. Doon nakapokus yung kanilang Pasko. See? Kahit ngayon, mga naglalaki ang Christmas tree na yan. Panahon ng mga pagsushopping, panahon ng pamimili, panahon ng reunion, panahon ng pagsasaya. See? Panahon ng mga paghahanda, panahon ng pamibigay ng mga bonuses, panahon ng mga pagbibigay ng mga 13 months pay. Minsan inaantay ito ng mga nagtatrabaho ng magagandang mga nag-opisina. Yan ang kanilang pinakaantay. Pero never na pumapasok sa kanila yung bahagi ng Kristong ito sa Kapaskuhan. Marami pag walang kayod, pag walang handa, pag walang bago, hindi Pasko. See? Wala si Kristo. Kung ating pag-aralan kanina, yung ating responsive reading, naglakbay sila. Yung tinatawag na Holy Family. Tuwing Pasko, naglalakbay po yan. Yearly, ginaganap po yung kapistahan na yan sa Jerusalem. Ayan. Yearly po yan. Taon-taon, ang sabi diyan. Tuwing pista, pumupunta yung mag-aanak doon. Ang problema lang, ang kaugalian ng mga Hudyo, na po, pag pupunta na sila ron, iba yung grupo ng mga babae. Iba rin yung grupo ng mga kalalakihan. Kaya pag pumunta si Ron, ang isip siguro ng ina ni Maria, kasama yung Jesus, yung baby Jesus, sa kanyang ama na si Jose. Ang isip ni Jose, kasama rin ni Maria, yung kanyang anak. Ando na sila. Nang umuwi sila, at nagkaroon na sila ng pagkikita-kita, nakita nila wala si Jesus. See? Pagkatapos saka sila naghanap ngayon, hinanap nila sa mga kakilala, kaibigan, kabaganakan, hindi matagpuan. Bumalik sila sa Jerusalem. Pagbalik nila sa Jerusalem, doon pa lang nila nakita. 3 days silang naghanap diyan. Saka lang nila natagpuan si Jesus na nasa templo. 12 years old.
kausap ng mga pantas na tao. Yun ang problema. Minsan, Merry Xmas. Nawala si Kristo sa Pasko. Nawala na yung Christ. Di ba? Kakaroon tayo ng mga pagsasaya. Lahat yan sa plaza. Nakikita ko dyan sa Facebook. Kailan? Kanina, nagbubukas ako. Kita ko dyan, may mga fashion show, yung mga babae na. Meron ba dyan palabas? Ha? Yung mga yan, nagdi-display. May mga kung ano mga ginagawa. See? Mga palabas nila. Yun ang kanilang kagalakan. Nandun yung Pasko. Yun nandun ang celebration sa lahat ng bagay na kanilang ginagawa. Yun ang panahon ng pagsasaya. See? Tanungin mo sila, ano sa yung Pasko mo? Mali. Ang iba sasabihin nila, malungkot. Hindi ko man lang napamili yung mga anak ko. See? Natulog lang kami. Wala kami ni anumang pinagsaluhan ng gabi. Yun ang kanila. Katuwiran nila yun. See? Asan si Kristo? Ito po yung Pasko. Si Kristo. Kaya nga nandito po si Kristo ay pinanganak sa laman para mamatay sa krus. Sa kanyang kamatayan, ibabangon niya muli para ikaw na nagtiwala sa kanya, magkaroon ka ng buhay na pinabago rin kasama niya. See? Umakyat sa langit at ang pangako, siya ay babalik. Yun po ang katuparan ng Pasko sa ating lahat. Okay? Yung pagbabalik ni Kristo. Ang sabi ng babae, 1:4:25, ito yung Samaritana na nagigib ng tubig doon sa balon. Sabi ng Panginoon, painumin mo ako. No? Sabi niya, Ginoo, saan ka kukuha ng panalok? Malalim ang balon na ito. Sabi ng Panginoon, kung alam mo lang kung sino itong humingi sa iyo, baka ikaw ang hihingi sa kanya ng inumin. Then, naghihinala na yung babae. Dahil iba ang bigkas ng Panginoon, mapuro katotohanan na tumatama sa kanya. 25, sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng bagay. Hinantay na nila yan noon. Pero hindi nila alam, sa panahon nila, dumating na. Tuloy. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya na nga. See? Siya na si Jesus. Ito po. Inaasa ng babae na darating sa kanila yung Mesiyas. Yun po yung Pasko. Ito rin po ang inasa natin, yung Pasko na darating sa atin. Yung tunay na Pasko. Revelation chapter 22, verse 20 to 21. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito yung nagsasabi, ang ating Panginoon Kristo yan. Pinakita niya kay Juan lahat-lahat ng mga magaganap sa huling araw. Oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka nawa, Panginoong Hesus. See? 21. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapasa mga banal nawa, siya nawa. Ito po yung pinakaantay po natin, ang katuparan. Ipinanganak sa laman ang ating Panginoong Kristo para mamatay sa krus, para karoon tayo ng katubusan. Sa kanyang kamatayan, hindi siya nanatili sa libingan tulad ni Rizal, tulad ni Ninoy Aquino, tulad ni Buddha o kung sino mang tao. Pinatunayan niya, bumangon siya para karapat-dapat siyang maging tagapagligtas. Pagkatapos umakyat sa langit na marami ang nakakakita, at ang sabi niya, ang sabi ng anghel sa mga nakakita,
Anong tinitignan nyo dyan? Si Jesus na pumapanik sa langit, ganyan din. Makikita nyo siya sa kanyang pagbabalik. Babalik siya. Yun po yung mensahe ng Pasko. Hindi alam ng sanglibutan. Ang sanglibutan, sobrang kalibangan sa lahat ng bagay, lahat mga kagandahan o kung ano-ano mga paghahanda na wala sa bahagi ng relasyon sa kanilang mga kaluluwa. Ang tunay na Pasko, papasukin si Kristo sa buhay mo. Yan ang tunay na Pasko. Nakukuha po ba natin? Hello? Nakukuha po ba natin? Ito po yung Pasko. Yung Diyos na nagsalaman. Ito rin, magiging Diyos mo pag pinagtiwalaan mo. Ano po? Okay. Aawit pa ba tayo? Okay. Tinatawagan ko po yung ating tagapanguna. Aawit muna tayo. Pagkatapos yan, saka ako magpe-pray, ha?